Pwede po bang tumayo tayong lahat? Praise God. Come on, let's worship the Lord again. Yeah. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Glory to you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ay aking pupurihin, pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kaniyang mga gawa, pagkadakila niya ay ihayag. Si Yahweh ay aking pupurihin, pasasalamat di ako titigil. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin, aking pupurihin kaniyang mga gawa, pagkadakila niya ay ihahayag. Panginoon, sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, namamangha, inihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos, Panginoon, sinasamba't pinapupurihan ka na buong puso ko, namamangha, inihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos mo. Salamat po, Diyos, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. You said it in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst. We have that assurance, oh God. We thank you for your presence, oh Lord God. Lord, as we study your word, Lord God, let that wisdom and understanding, Lord, dumaloy sa bawat isa. Every word na maririnig nila mapagpala, magbigay kalakasan, magbigay ng kasiguruhan, Panginoon. We hold on to your promises and to your word, O God. For truly, Lord God, to you nothing is impossible. With God, all things are possible. We thank you. Anoint each and every one of us, Lord God, as well as your servant, O Lord God. Be glorified in our midst. In Jesus' name, amen. Take your seats. Yan, praise the Lord. Yan. Dalawa po kami mag-share, pero huwag kayong mag-alala. Tagto 30 minutes lang po kami. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos ay napakabuti. In spite of, ang church na ito ay, ano ba yan, maraming dinaanan. Most especially nung pandemic. Pasensya na kayo, emotional ako eh. Yan. Kaya, and number 23 is for me significant number. Kinasal po kami at the age of 23. Ako 23. Ang wife ko ay 25. Mas matanda po siya sa akin, obvious naman. Para lang mabura yung yan. Praise God. At nagkaroon kami ng isang anak. Yan. Na si Shermaine, at salamat sa Diyos, andito pala ang mga katrabaho niya. 2 lawyer. Praise. Palakpakan natin sa Lord. At the same time, yung kinanta natin ay compose ng aking anak. Yan. Hindi po kami singer. Singer po ako. Yan. Favorite ko pong kumanta, pero walang paborito yung kanta sa akin. Pero kaya kong itono, isang bagay, ang problem ko po ay timing. Mabilis po yung mga nagigitara, mabagal ako. Minsan naman, mabagal sila, mabilis ako. Nakakabrelo na ako. Alam dito yan, ako ay mababa ang luha, mababa rin ang laway. Huwag mo kong iyakan, mag-iyakan tayo. Huwag mo kong tawanan, magtatawanan tayo. Praise the Lord. Hallelujah.
At saka at the same time, salamat sa Diyos kasi yung iba rin ay welcome ko rin. Andito yung mga magkakasama kami dati sa isang church noon. Nandiyan sa likod sila Sister Beth, ang kanya si Brother Rafi, yan. Welcome, praise the Lord. At salamat din sa Diyos. Palakpakan naman si Lord. Yan. Andito yung aming inaanak sa kasal, praise the Lord. At siya ay isa dati sa kasama rin natin dito sa worship team, pero siya ay na-assign, talagang taga-Palawan siya. Yan. Immigration officer siya. Dati rito sa Terminal 3, pero nandun na siya sa kanilang bayang Sinilangan. At imagine, di namin alam na magsusurpresa pala siya. 3 o'clock ang dating service. Kaya sabi niya, magsusurpresa. Buti ay na-chat din siya ng... ewan ko kung sino nag-chat. Ikaw ba nag-chat? Oh, praise God. Sabi niya, isusurpresa ko kayo. Mamaya atin ako. 3 o'clock. Sabi niya, talagang masusurpresa ka kung 3 o'clock ka darating. Dahil wala na tao rito. Yan. Pasensya na kasi ito po ay ginagamit natin mga 2 years na mahigit itong building na ito. Kaibigan ko po ang may-ari ng pastor na to at ginagawa po yung sanctuary nila ngayon. Nagsimula na. Yung aircon, yung compressor, yung pinagkagabitan, tanggal na. Kaya wala pong aircon. Praise God. Pero we're praying na makakakuha tayo ng lugar in Parañaque. Praise God. Hallelujah. As soon as possible po yun. Praise the Lord. Di bale, meron naman pong paypay o kaya kuha na lang ko yan dyan ng mga praise the Lord. Electric pan, tutok nyo na lang. Bahala na lang po kayo. Pero gusto ko lang pong makinig tayo sandali ng maikling salita lang, mabilis. Although nasanay sa akin dito na mahaba akong magsalita. Praise God. But the thing is, this time talagang gagawin ko pong maikli lang po. Pagkatapos ay merong magpa-follow up lang. Pero mapagpapala tayo ng salita ng Diyos. Do you believe that? Praise God. ABCI stands for Amazing Breakthrough Church International. Yung nagpatotoo kanina ay yung mag-asawang yon ay para kung anak talaga yung mga yon. Praise the Lord. Yung lalo na yung babae. Yan. Kilala pa siguro si Sister Beth yun. Nagpang-abot kayo sa sa TLH. Yan. Praise the Lord. Siya yung pinuntahan namin last year din. Last February at saka last November, praise God, who knows ay makabalik kami ngayong taong ito, hindi ko lang alam. Pero sabi nung anak ko, Dad, November uli. Bakit? Kasi mas maganda yung Black Friday. Yung Black Friday daw, yun ang gusto niya. Praise the Lord. Glory to God. Okay, yan. Magsisimula na po ako. Yan, hallelujah. Yan, pakilabas. Praise God. Gusto ko lang i-discuss yung amazing breakthrough. Amazing breakthrough. Yan, praise God. Okay, ayos na Naghang. Okay. Babasahin ko ulit yung Isaiah 60:22, pero sa mga disciples dito, sabi ko nga, dapat memorize natin to, nasa puso na natin. Isaiah 60:22, NLT version, New Living Translation. Ang sabi doon, the smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. This word ay intended po yan sa Israel. Pero ang salita ng Diyos ay pwede mong i-claim. Praise God. Kasi po, in the New Testament, meron pong sinasabi na kung ano yung promise sa Israel ay pwede mo ring i-claim. Praise God. Hallelujah. Maraming mga impossible na nagiging possible. Praise God. Ang Mindoro, kung bakit nagkaroon ng Mindoro Satellite, ay merong pong taon na nag-crusade po kami doon sa isang plaza. Cebu, ano yung Cebu? Hindi yung anong yun. Kasi Quijano yung kinalalagyan natin Cebu na ano ba yun? Sitio Cebu ay nagkaroon ng crusade po doon na may umaten po doon 3 years ng bulag, bagong panganak yun Tapos doon siya nabulag. At naipag-pray po yun, walang halong birot kasinungalingan po yan, naipag-pray ay nakakita po. Naging dahilan po yun na nagkaroon ng gawain doon sa Barangay Ligaya, Sablayan Occidental, Mindoro. Medyo pangit ang pangalan ng bayan kasi Sablayan. Sablay. Pero yung barangay, Ligaya naman. Kaya nakabawi. Di ba? Nakabawi yan. Praise God. Hallelujah. At yun po ay pinagsimulan po noon. Walang bagay na imposible sa Diyos. The word impossible ay wala sa bokabularyo ng Diyos yan. At ang word na impossible ay
Dalawang letter lang yan ang tatanggalin mo, magiging possible. Anong dalawang letter ang tatanggalin mo? Tama, ikaw lang ang dahilan kung bakit nagiging impossible. Hello, amen? Kaya nga, hairline lang yan, gabuhok lang. Yung himala, alisin mo yung isang buhok doon, ang mangyayari, hinala. Isang buhok lang ang gagamitin mo. Pero with God, nothing is impossible. Amen? Kaya let's claim this word. A smallest family will become 1,000 people. And the tiniest group will become a mighty nation. Hello, amen? Amen. To start small is not a problem. Even being small is not a liability. If we will learn to turn that into possibility. Narinig natin ang patotoo ng dalawang mag-asawa. Alam niyo po, biruin niyo, mag-adjust ang company, pwede pa. Pero yung buong bansa, mag-adjust. For them, it's impossible. Who you? Di ba? Para i-adjust buong bansa. But the thing is, grabe ang Diyos na buhay. Pag pinaniwalaan mo ang kanyang salita, hindi po pwedeng mabibigo ka. Remember the saying, small but terrible. Tingnan mo nga yung katabi mo. Small ba yan? Ayan. Praise God. O large. Ayan. Praise God. Lahat ng malaki, nagsisimula sa maliit. Naniniwala ba kayo? Amen. Sa maniwala kayo sa hindi. Si Joy nagsimula sa maliit siya. Hindi niya ba langkat? Nagsimula talaga sa maliit yan nang una naming nakita yan. Abay, siga pa sa akin. Tsaka, ang payat niyan. Ang payat niyan. Pero tingnan nyo naman. Yeah? Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng malaki nagsimula sa maliit. Big things have small beginnings. Hello, amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, kailangan ang huwag mawawala sa bawat isa ay pananampalataya. Sabi ko nga noon, lagi ko inuulit, what faith means Father, answer in this hour. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. We live by faith, not by sight. Ang kalaban ng faith ay Hindi doubt, kundi yung sight. Kasi ang sisira ng faith ay yung nakikita mo. Hello, amen? Sight is a function of the eyes. But vision is a function of the heart. Amen. Praise God. Kaya take heart. Dapat ayos ang puso. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Pag hindi ayos ang puso, masisira buhay. Sabi ko nga, the heart of the problem is your heart. Kasi yung pinakasentro talaga, yung puso. Pero pag ayos ang puso, magiging ayos ang pangarap mo, magiging ayos ang buhay mo. Amen. Amen. What we need to do is to start by faith. Faith is not just believing God for what God has done in the past. Faith is believing God to do what is never done before. Amen. I repeat, faith is not just believing God for what God has done in the past. May magaganda na bang nangyari sa iyo nung nakaraan? Huwag lang yan paniwalaan mo. Believe God also. For God, faith is believing God to do what He's never done before. Ano ba ang mga bagay na hindi pa nangyari sa iyo dati? Pwedeng mangyari. May isang principle noon doon sa aking supposed to gagawing pamphlet ay yung blessing of response na kung saan if you want to receive something that you haven't received before, you must do something that you haven't done before. Praise the Lord. Amen? Believe God na hallelujah, may bagong mangyayari sa buhay mo. Amen ba yun? Faith is full assurance in the heart. Praise God. Full assurance in the heart. Hallelujah. Kaya just have faith in God. Sabi niya, Matthew 9:29, wala na po dyan. Sabi niya, be it done according to your faith. Hallelujah. Walang bagay na imposible sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga, at patotoo ko rito, nagtatrabaho ko, hindi ako nakalibot. Praise God, nagtrabaho po ako sa pier dati. Praise God, alam niyo naman yon. Sa mga iba lang, ilang beses,
Sandali lang naman po ako nakapagtrabaho sa customs. 12 years. 12 years at that time, ay graduating po ako. Huwag niyo akong tignan ng ganyan. Hindi po ako kumupit. Makakatingin po ako sa inyo mata sa mata. Hindi ako kumupit ng malaki. Konti lang. Pero doon kasi matindi. Kakaapalan talaga. Ang motto doon, mas makapal, mas matibay. Kinukwento ko na yun noon pa. Na hindi pa computerized. High-tech na. Habang palapit ka sa lamesa, bumubukas ang drawer. Habang lumalayo ka, sumasara ang drawer. Pag oras na hindi malakas ang loob mo, doon natuto ko na maging matapang at maging malakas ang loob. Kasi yung intimidation matindi. Praise God. Unahan yan. Huwag kang magpapa-intimidate. Kaya doon ako nakita nyo, kilala ko rito na kung saan lakas ng loob. Sabi ko nga, ang tanging may impart ko sa lahat ng mga disciples dito is yung lakas ng loob. Wala kang dapat ikahiya. Basta tama ang ginagawa mo. Amen? At yan, praise the Lord. At nagkaroon po ako ng mga pagkakataon na kung saan ay nakapag-share din, nakapagturo sa mga company. And praise the Lord. Kasi yung lakas ng loob, minsan titignan ka sino ito? Bumili lang ng suka ito. Nagturo na. May nang ganun sa akin, pastor. Alam ko, akala ko inutusan ka lang bumili ng suka eh. Sabi ko, alam ko rin nun eh. Sabi ko, alam ko rin, natatandaan ko rin yung pastor eh. Ang alam ko nga, sa iyo ako bumili ng suka eh. Praise God. Hallelujah. The secret of getting ahead is getting started. If you want to recover, simula uli, huwag kang matakot. Amen? Anumang mga failure ang dinaanan mo, makakabawi ka. Amen. Praise God. Amen ba? Amen. Sabi nga ni Jack Ma, alam niyo bang ang kwento ni Jack Ma? Nag-apply pala yan sa KFC as waiter. 24 sila na nag-apply as waiter. 23 natanggap. Imagine, siya lang ang hindi. 23, siya lang ang bagsak. Tingnan nyo. Look at Jack Ma now. Si Jack Ma ngayon, jackpot na. Kaya, huwag kang matakot kahit may mga failures. Walang nagtagumpay na hindi dumaan sa failure. Amen. Amen po ba? Amen. Matindi. Si Lisel, kinasal yan. Last year ka ba kinasal? Ang naging yung naging asawa niyan, dati niyang boyfriend, ngayon asawa na niya. Ayan, matindi ang dinaanan. Oo. Praise God. Fully recovered na si Eric, di ba? Praise the Lord. Matindi ang dinaanan. Kaso nga lang si Eric na yata ang buntis ngayon eh. Matindi ang daanan. Bakit? Dalawa yun, di ba? Liver at saka colon. Anong stage yun? Stage 4, sigurado ka. Kasi hindi pala nang mali yung aking Stage 4 cancer. Colon and liver. Pambihira yan. Pero praise God, last year, ikinasal silang dalawa. Glory to the living God. Taga-tagig din yun si Eric. Pero based na kayo sa Palawan, pati siya. Ayun, glory to God. Hallelujah. Amen? Kaya huwag matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag matakot. Huwag matakot. Kaya, the secret of getting ahead is getting started. To get ahead, you have to start. God never starts something He doesn't plan to finish. Pag may sinimulan si Lord sa'yo, tatapusin niya. If He gave you the vision, the calling, the dream, He will bring it on to completion. Do you believe that? Sabi ng Mark 8:22, tingnan niyo po ito itong miracle na to. Sabi ng Mark 8:22, when they arrived at Bethsaida, some people brought a blind man to Jesus, and they begged Him to touch the man and heal him. Ano tong taong to? Anong problema niya? Blind man. Anong problema? Walang nakikita. Praise God. Biro mo bulag, pero may nangyari. 23, Jesus took the blind man by the hand and led him out of the village. Then, tingnan nyo, ang gamot sa mga bulag. Gusto nyo bang, may mga kakilala ba kayo na bulag? Gusto nyo makakita? Tingnan nyo, mababasa dito. Ang gamot sa bulag ay spitting on the man's eyes, he laid his hands on him and asked, can you see anything now? Ano ang gamot sa bulag?
Malabo ba ang mata mo, Joey Boy? Ito gamot. Sabi nyo, spitting on the man's eye. Pambira, anong ginawa? Grabe, no? Grabe. Tapos tinanong, can you see anything now? 24. The man looked around. Yes, he said, I see people, but I can see them very clearly. They look like trees walking around. In short, blurred. Blurred. Yung bulag, walang nakikita. Nakakita, pero blurred. Blurred. Hey. Sinimulan niya ang himala, hindi niya pwedeng tapusin ng hindi well done. Hello, amen? Then Jesus placed his hands, verse 25, on the man's eyes again, and his eyes were open. His sight was completely restored, and he could see everything clearly. Wow! Praise the Lord! Grabe! He healed the blind man, but the miracle happened in stages. Ipinag-pray niya, nung una, dinuran niya eh. Yung dati nga, mababasa ka rin sa Bible na pipi at bingi. Pipi at bingi. Kaya pipi yun kasi bingi, walang naririnig, kaya walang nasasabi rin eh. Ang ginawa ni Jesus, yung dalawa niyang daliri, ipinasok sa tenga niyang ganyan. At pagkatapos noon ay, pinanganga niya yung pipi. Pinalabas ang dila, tapos pinagaganyan. Ang sabi nung pipi, bakla! Hindi, wala yun po yung Pero the thing is, ganun ginawa niyang miracle. May mga stages na nangyayari na hindi mo maintindihan, but our God is God. Amen. Amen. It seems impossible, but the thing is, nothing is impossible to God. Kaya stages yung miracle na yun. First time, Jesus touched him. He could see, but things were blurry. And Jesus touched him again, and his sight was fully restored. Hallelujah. Anong lesson? Itong lesson. That means some blessings don't come all at once. First lesson yan. May mga blessings na nangyayari sa iyo na hindi minsanang bagsak. Bakit? Alam niya na baka mabulag ka. Alam niya na baka malasing ka. Alam niya baka mawala ang iyong tiwala sa Kanya. Minsan hindi bagsakan. Minsan unti-unti talagang nangyayari. Amen? Another lesson. Just because you don't see the full picture yet doesn't mean God isn't working. Kaya, hallelujah. Believe God. Believe His Word. Have faith in God. Amen. The process is part of the miracle. Mahalaga ang proseso. Praise God. Kunin mo yung rope dun sa inilagay kong nakita mo yon? Maybe you're waiting on a breakthrough, a new opportunity, or a promise to be fulfilled. Don't lose hope. Praise God. Kung ikaw, nasabihan na o nataningan na ng doktor, na wala ka ng pag-asa, don't believe the doctor. Believe His Word. Hello. Amen? Walang karapatan ng doktor na magtaning ng buhay. Ito hindi bola po. Ito'y totoo. Narinig na to ng church, pero sa mga hindi pa nakarinig, may naipag-pray na po ako na tinaningan ng doktor ng 2 weeks na lang. Ito'y taga San Andres, Malate. Tinaningan siya ng doktor, 2 weeks ka na lang. Pinag-pray ko po. Yung asawa niya, yung mister noon, lasinggero. Iyak ng iyak sa akin. Pinag-pray ko po. Nung pinag-pray ko po, lumagpas ng 2 weeks. Naging 1 buwan. Bumalik sa doktor. Sabi ng doktor, 2 buwan ka na lang. Pinag-pray ko po uli yun. Lumagpas ng 2 buwan, sabi ng doktor, 6 months ka na lang. Pinag-pray ko po ulit, kinancel yung spirit of death. Lumagpas ng 6 months, naging 1 year. Sabi ng doktor, 2 years ka na lang. Totoo po ito, buhay na patotoo. 2 years ka na lang. Pinag-pray ko po, kinancel ako po yun. Lumagpas ng 2 years. 5 years after, namatay yung doktor. Totoo po ito, hindi po ito bola. Hindi po ito kasinungalingan, totoo po ito. Pero ang hindi ko matandaan, kasi medyo around 7 years or 9 years, babae po yun eh. Namatay na po siya. Sabi niyo bakit? Bumalik po sa dating bisyo niya. Mabisyo po yun. Mabisyo po yun. Bumalik sa bisyo niya. At nung tinatawag ako para ipag-pray, sabi ko wala na akong magagawa.
Kasi yung opportunity na ibinigay, sinayang. Kaya huwag nating sasayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay ni Lord sa atin. Amen? My point is, pag may sinimulan si Lord sa'yo, hindi niya tatapusin ng hindi kumpleto. If God started something in your life, He will finish it. Philippians chapter 1, verse 6. And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. That's our assurance, the Word of God. Amen? That means your story isn't over. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. May magaganda pang gagawin si Lord sa'yo. Kung may mga failure ka last year, kung may mga masakit kang experience last year, this is your year. Amen. Praise God. Kung may pagbagsak na nangyari last year, this is your year. Makaka-recover ka. Amen. Yung hindi nangyari sa'yo last year, mangyayari ngayon. Amen. Believe God and believe His Word. Ang salitang ito hindi pambobola. Ang salitang ito ay makapangyarihan. Ang salitang ito ay mangyayari sa buhay mo. May mga nakaka-recover po talaga. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ang church na ito matindi. Ininda lang namin talaga yung pandemya. Pero mula ngayong taong ito ay babawi ang ABCI. Kaya nga, nakuha ko tong word na ito, yung Isaiah 60:22, the smallest family will become 1,000 people and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Kasi, Lord, bakit amazing breakthrough church? Kasi, amazing. Why amazing? Sabi ng Lord sa akin, from nothing to something. And then from something to big things. And from big things to great things. Amazing. Amazing na breakthrough pa. Amen? May kwento ka na maganda, hallelujah, ngayong taong ito. Sabi mo sa katabi mo, may kwento tayong maganda ngayong taong ito. Your miracle isn't done. And your best days are still ahead. Believe that. Praise God. Babawi. Sabi mo sa sarili mo, babawi ako. Praise the Lord. Hallelujah. Yung hindi mo na-achieve last year, ma-achieve mo ngayon. Lagay mo lang. Puso! Puso! Praise the Lord. Amen! Come on! Kaya nga, declare it starting today that God will finish what He started. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. May matitindi na gagawin si Lord sa buhay natin. Amen. Sa church, sa pamilya. Praise God. Hallelujah. Maging sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa profession mo. The moment you believe God, ayusin mo lang ang buhay mo. Kailangan lang iayos. Hindi natin pwedeng isa-isang tabi ang Diyos sa buhay natin. Hindi po pwede, ulitin ko. Hindi po tayo magtatagumpay without God. Kaya nga, mahalaga na merong relasyon sa Diyos. Ang pagiging born again na hindi po yung religion. Kaya born again, panganak. Kasi yung born again o panganak, it speaks to relationship. Pag sa'yo pinanganak, kaya nga ipinanganak ka ng nanay mo, may relasyon ka sa kanya, at yung relasyon na yun hindi nag-expire. Hindi nag-expire. Praise God. Hello, amen? Amen? Kahit hindi maganda ang buhay ng magulang mo, still hindi nag-expire yung relasyon. Sa totoo lang, lahat po tayo ay nilalang ng Diyos. All of us are God's creation. But not all are what? Sons of God. Sabi ng John 1:12, those who believe, accept and believe Him has the right to become a sons of God. Praise God. Believe God. Accept Him as your Lord and Savior. Yang relasyon na yan, hindi yan nag-expire the moment na ginawa mong totoo. Amen. Amen. Keep believing. Keep trusting. Your breakthrough is on the way. Yes. Praise God. Amen. Kaya mahalaga po, ako po ay malapit ng matapos. Praise the Lord. Hallelujah. Mahalaga na kung saan ay paniwalaan natin, may maganda tayong pundasyon sa buhay. Involve natin si Lord sa ating buhay. Hallelujah. Glory to God. Kasi kung hindi, mahirapan po tayo. Ikaw ang tatabrak mag-isa. Ano mangyayari? Pero, praise God, may mga magagandang patotoo. Naniniwala ako. Kahit hindi maniwala ang mundo sa'yo, kahit hindi maniwala ang pamilya mo, pero naniniwala ako, babawi ka
sabi ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya nga ako ay natutuwa, hindi niya ito ikinakaya. Okay lang ba, Joey? Ito si Joey ay talagang lubusang pagbabagong gagawin ng Diyos sa buhay niya. Praise God. Dati po yan na talagang, okay lang sa'yo, no? Di ba? Hindi naman, Dati po, sanay po yan ng, alam niyo na po yan, alam niyo na po yan, alam niyo na po yan. Kaya pero praise God, papatuloy siya. Babawi si Joey. Pero hindi lang si Joey, bawat isa. Praise God. Hallelujah. Na nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Anong dapat mong gawin? Anong dapat mong gawin? Conclusion nga to. Make a choice. Life is not a matter of chance. It's a matter of choice. Praise God. Getting knocked down is a given. Getting up and moving forward is a choice. Kaya, you need to make a choice. Praise God. Our capacity to say no determines our capacity to say yes to great things. I repeat, our capacity to say no determines our capacity to say yes to greater things. Sometimes, the road of life takes an unexpected turn and you have no choice but to follow it to end up in the place you were supposed to be. God always give His best to those who leave the choice to Him. Kailangan mong desisyonan. Kailangan mong aktuhan. Kailangan mong paniwalaan. Kailangan mong gawin. Hello. Amen? Amen? Make a decision today. Not tomorrow, but today. Amen? Praise God. At etong pinaka-conclusion ko. Praise the Lord. Ako po ay merong, saan ang dulo nito? Paano ba to? Sino nakakalam nito? Paano to? Sino nakakalam nitong dulo nito? Nihila? Sabi mo, inihila eh. Ha? Gunting, wag. Alam mo yan? Hindi mo rin pala alam eh. Gunting, hindi po gunting, hindi. Ayun, to, tama. Bira. Sinipon ako bigla tuloy. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Yeah. Sinong gustong maranasan to? Gustong maranasan. Ito ay tali. Dito nagsisimula. Itong taling to ay parang buhay natin. Ang taling to ay parang buhay natin. Dito na lang ganito. Ayan. Dito nagsimula, ipinanganak ka. Ayan. Nag-preschool, elementary, high school, college. Pero in between high school and college, umibig ka kahit hindi pa lisensyado. Medyo nahadlangan ng konti, bumagal, pero nagpatuloy. Praise God. Valedictorian ka nung elementary. Salutatorian ka nung high school. Cesarean ka nung college. Praise God. Andito na. Yan. Praise God. Tapos, nakatapos. Naging professional. Nagtrabaho. Umibig. Nagkaasawa. Nagkapamilya. Nagkanegosyo, gumanda ang buhay. Gumanda. Ang tao kasi, magpaplano yan. Ang plano niya, pero walang plano pagkatapos ng kamatayan. Tapos kaya, in-enjoy mo ang buhay, yumaman ka, naging milyonaryo ka, naging bilyonaryo ka. Praise God. Hallelujah. Dahil nagkaroon ka ng ayuda. Praise God. Amen. Huwag umasa sa ayuda, ha? Praise the Lord. Tapos, in-enjoy mo, nag-around the world ka, ganda ng bahay, buhay, pamilya, lahat. Ang dito, talagang, in-enjoy mo ang buhay. Katulad ni Enrile, 101 na. Praise God. 101 na nga ba si Enrile? Yeah, 101 na. Praise God. Mas nauna si Estelito Mendoza. Favorite kong lawyer yun eh. Kasi sabi ko, ako gustong-gusto kong manood ng mga usapang lawyer. Pero without offense,
Sabi a good lawyer never agrees to his co-lawyer. A good lawyer. Praise God. Favorite kong pakinggan nung mga debatihan noon nung nagdemanda si Cory Aquino kay Louis Beltran na ang abogado noon ni Louis Beltran ay si Dean Antonio Coronel. It so happened naka-apelido ko yung middle name, Coronel. Ang galing noon, criminal lawyer yun. Sabi ko, ito yung lawyer na magaling pero criminal. Hindi, joke lang yun. Yan. Pero namatay na si Estelito Mendoza, magaling din. Yan, praise God. Hallelujah. Andito na ang buhay. Iski, ilagay na natin. Umabot ka ng 120. Andito ang buhay mo. Andito. Yan. Habaan pa natin ng konti. Sige. Yan. Ito na, sige na. Ikaw na, ito na. But this is your life. Kano kahaba? Ano ba natitira? The question is, how about the others? Paano mo gugugunin? Napakahaba pang buhay to. Ito yung eternity. Ito ang nagugol mo. Itong eternity na to, nakadepende sa respond na gagawin mo habang may pagkakataon pa. Make a choice. I repeat. Praise God. What is life after death? Pag hindi tama ang desisyon mo, kapahamakan pang walang hanggan. Pero, pag tama ang desisyon mo, buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Kapiling mo siya magpakailan. Look at this, oh, grabe, walang katapusan. Kaya ang eternity, magdesisyon habang maaga. Hindi ko po kayo tinatakot. Kundi ang sabi ko, make a choice. Make a decision. If you died once, you will born. If you born once, you will die twice. If you born twice, you will die once. Anong ibig sabihin? Panganak ka lang isang beses, lumabas ka physically. Dalawang beses ang kamatayan. Bakit? Physical na kamatayan, saka eternal death, damnation. Kung wala kang Savior sa buhay. But if you born twice, pinanganak ka, tapos naipanganak ka muli. Ang ibig sabihin ng panganak ka muli, nagsisi, nakita yung kasalanan. Kasi lahat bumagsak sa kasalanan. Romans 3:23, lahat nagkasala. Yung magsabi ngayon, ako walang kasalanan mo na yan. Bakit? Hindi totoo. Lahat po, bumagsak yun, lahat. Pero salamat sa ating Panginoon dahil nagbigay siya ng buhay. Ang buhay nito, ganito lang. After this, napakahabang buhay. Paano mo yan guguguli? Just close your eyes and I pray. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa maikling hamon ng iyong salita. Lord, ang banal mong Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa. Mahalaga po pala na mayroong kaming relasyon sa iyo. Mahalaga po pala na mayroong pagtitiwala sa iyo. Mahalaga po pala na mayroong relasyon na totoo sa iyo. You are not looking for our perfection, but you are looking for authenticity. Lord, pagpalain mong bawat isang nakinig, mangusap ka. Buhay ang iyong salita. Buhay, Lord God, ang magiging katumbas din ito the moment pumili kami ng tama. Salamat po, Diyos. Manatili, O Lord, ang uhaw at gutom sa iyo. Pagpalain mo po ang lahat ng ito. Ang bawat isang nandito. Pati yung mga nakakonect, Lord. Bless them, Lord God. Iba't ibang lugar. Malayo man, pero hindi ka malayo sa kanila. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpak sa Lord na buhay. Praise the Lord. Salamat po. Mukhang 30 minutes nga ba ako? Ayan, praise the Lord. O magluwagpas ng konti. Or praise God. This time naman, gusto kong tawagin ang kaibigan, kamanggagawa, at kapartner natin sa church na ito. Ayan, praise God. Siya ay kapartner po natin. Supporter din natin sa church na ito. Praise the Lord. Siya po ay Pilipino. Huwag po kayong mag-alala. Pilipino po siya. Hallelujah. At gagamitin ng Panginoon. Ngayong oras na ito, kaya tawagan ko po si Pastor Arnold Go. Yan. Yan. Ano?
Pwede ba lakasan konti yung mic? Hallelujah. Sige po, tayo po tayong lahat. Hallelujah. Medyo pakibaba mo yung masyadong matinig yung boses ko. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ating Panginoon. Come on. Hallelujah. Sige, mas malakas na palakpak. Oh, excited ba tayo? Hallelujah. Tingnan mo nga yung katabi mo kung excited. Tingnan mo yung katabi mo. Hallelujah. Excited po ba? Hallelujah. Hello. Ayun. Yung gumanda na yung boses ko. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Medyo mainit po dito sa loob. Hindi kaya ito ay dahil umiinit ang mga anak ng Diyos? On fire mga anak ng Diyos? Hallelujah. So, magandang umaga. Umaga na ba? Tanghali na. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Binabati ko po ang ABCI family. Happy anniversary. Sa pangunguna ni Apostle Serge at ni Pastora Aida. Hallelujah. Many more anniversaries to come. Amen. At I pray na within this year, wala na itong church dito sa lugar na to. Amen. Dahil lilipat na sa mas malaking lugar. Amen. Hallelujah. Para magkasya ng mas maraming tao. Amen. Hallelujah. Sige po. Nasaan na ba? Meron ba tayong clicker? Wala. Walang clicker. Manual. Okay. Sige, ano na. Hallelujah. Excited po ba tayong lahat? Amen. Hallelujah. Sige po. John 10:10. Hallelujah. Sa New King James, ito po ang sabi, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Ano po ba yung thief? Magnanakaw. Anong klaseng magnanakaw? Huh? Ano pong klaseng magnanakaw yung thief? Ang thief po ay nagnanakaw nang hindi mo alam. Kumbaga, pasikreto. Di po ba? So, yun po ang ginagawa ng dyablo sa atin. Okay? Hindi na yung inaakala natin yung mabilis tayong matukso, doon tayo mahuhulog, doon tayo magagawa ng kasalanan. Kundi, yung mga bagay na hindi natin namamalayan. Okay? Ito po yung ginagawa ng diablo para mahulog tayo sa kasalanan, para tuluyan tayong lumayo sa Diyos. So ito po, the thief doesn't come except to steal. Ano po yung in-steal niya? In-steal niya yung ating kaligayahan, ang ating kapayapaan, di po ba? Hallelujah. To kill. Ano pa yung kill? Pinapatay din niya yung apoy ng bawat isa sa atin na para tuluyan na tayo lumayo sa Diyos. Di po ba? At destroy. Ano bang i-destroy niya? Yung mga relationships natin, di ba? Sa kapwa natin. Di po ba? But, wala palang but dito. Pero anyhow, hallelujah, kahit anumang gawin ng diablo, hallelujah, hindi siya obra sa Diyos. Amen po ba? Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Hallelujah. So ano po yung life dito? Pero bago tayo tumuloy doon sa life na yon, punta tayo sa next slide. Makikita natin yung message version. Sabi sa message version, a thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have real and eternal life. Kanina po ay binanggit na ni Apostle Sir patungkol sa eternity, patungkol sa eternal life. Itutuloy ko po. Hallelujah. Ano po ba yung life dito? More and better life than they ever dream of. Sinong gusto nun? Sinong gusto nun? Taas ang kamay. Hallelujah. Maging excited po tayo. Hallelujah.
more and better life than they ever dream of. Hallelujah. Mas higit pa sa iniisip natin, mas higit pa sa ini-imagine natin ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. And so, hallelujah, yung word na life doon, it means, sa Greek word ay Zoe. Nakarinig na ba tayong word nito, Zoe? Hallelujah. Lalo na dati po, meron tayong Zoe channel. Naabutan po ba natin yon? Baka mga iba dito, sobrang bata pa. Panahon nito ni Apostle Serge. Zoe channel. I believe na ito ay pagmamayari ng JIL. Okay? So, Zoe, okay, it came from the Greek word. It is mentioned 135 times in the Bible. So, every time na may makita kayong word na life, it means Zoe. Okay? So, ano ba ibig sabihin ng Zoe? It means life, yung pinakabuhay natin, both of physical, which is the present, ngayon, and of spiritual, particularly future existence. Okay? Kasi meron tayong maling concept na pag sinabi natin eternal life, ito ay mag-uumpisa lang pag ang isang tao ay namatay na. Okay? Pero actually, ang eternal life ay once na sinurrender natin ang buhay natin sa Diyos, ay sa moment na yon ay magkakaroon na tayo ng eternal life. Okay? Kasi sabi sa Bible, he who has the Son has life. Okay? The moment na ni-receive natin si Jesus, ay meron na tayong eternal life. So yung eternal life nagsisimula ngayon. Ngayon. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ngayon ang simula. Hallelujah. And so, in the New Testament, the word Zoe refers to life in its fullest sense, encompassing both physical and spiritual dimensions. It is often used to describe the eternal life that is granted through faith in Jesus Christ. So ito pala ay magkakaroon lang po tayo ng eternal life ay through faith in Jesus Christ. Okay? Wala nang ibang way. Hallelujah. Wala nang ibang paraan. This life is not merely an unending existence. Hindi lang to yung eternity, yung magkaroon tayo, na mabuhay tayo na walang hanggan. Di po ba? But a quality of life. Sinong gusto yun? Quality of life. Amen. That is abundant and fulfilling, characterized by a relationship with God. Yes. Hallelujah. So ito po yung Zoe. Hallelujah. So sa sunod na slide, okay, here are some words to describe Zoe. Okay? So the first word, okay, tingin po kayo sa akin. Hallelujah. The first word is full or fullness. Okay? Ano ba ibig sabihin? Di ba? Narinig na ba natin yun? Sabi nga, he has full of life. Narinig mo ba natin yun? Di ba? Pag isang taon, di ba, may full of life. Ano ibig sabihin ng full of life? Okay? It's to be vibrant, to be energetic and enthusiastic. Ibig sabihin, lagi kang masaya, lagi kang active, lagi kang full of energy. Hindi yung papatay-patay. Di po ba? Di ba lagi natin sabi, pag yung mga tao, yung parang walang, kumbaga, wala ka feeling, anong sabi natin dito? Di ba? Wala ka buhay-buhay. Di po ba? So, pag sinabi natin full of life or fullness, ibig sabihin, to be vibrant, to be energetic and enthusiastic. Ang mga anak ng Diyos ay dapat energetic. Amen. Hallelujah. Full of life. Hallelujah. So, hindi pwedeng tahimik lang yung mga anak ng Diyos. Amen. Alam mo ang problema sa atin ngayon, tahimik yung mga anak ng Diyos. Kaya yung mga kasamaan ay siyang lumalaganap. Okay? Dumadami. Bakit? Yung anak ng Diyos hindi nagsasalita. Amen. Hallelujah. Sabi nga, di ba, meron isang statement, sinabi nga, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Okay? Ibig sabihin, yung mga mabubuting tao, walang ginagawa. Hallelujah. So panahon na, hallelujah, na ang mga anak ng Diyos ay maging active, hallelujah, at magkaroon ng salita.
Okay? Sa mga nangyayari sa atin. Amen po ba? So, sino po ba dito yung gusto ng full of light? Taas ang kamay. Hallelujah. Sabihin po natin, ako yun. Hallelujah. Next, abundant. Sino bang gusto na magkaroon ng abundant life? Hallelujah. Kasi ang abundant life, pag sinasabi natin parati, mayroon tayong misconception. Pag sinabi natin abundant life, lagi na lang yung prosperity or yung patungkol sa pera. Kasi ito yung misconception ng tao. Pag sinabing prosperity, ito ay laging patungkol sa pera. Hallelujah. Pero actually, hallelujah, it is a life filled with fullness, joy, and meaning, rooted in faith and relationship with God. Di po ba? Actually, yung pera or yung wealth, isang parte lang yun ng buhay ng isang tao. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na porque isang tao ay, hallelujah, mayaman, maraming pera, ay masabi na natin na siya ay prosperous. Di po ba? Sino nag-agree doon? Wala nag-agree. Okay, case in point. Okay? Sa tingin nyo ba yung mga mayaman ngayon, mga milyonaryo, bilyonaryo, at sila ay tinaningan na ng buhay? Okay? Hindi ba nila gustong ipagpalit ang kanilang kayamanan at pera para gumaling sila? Di po ba? Hallelujah. Di po ba? So nangahulugan, pag sinabi isang tao ay prosperous, hindi nangahulugan na, hallelujah, na siya ay isang mayaman na tao lamang. Hallelujah. Hallelujah. Next is quality. Okay, sino bang gusto ng abundant life? Taas ng kamay. Sabihin po natin, ako yun. Hallelujah. Quality. Narinig ba natin yung word na quality of life? Di po ba? Sinong gusto yun? Hallelujah. Quality of life. The level of enjoyment, comfort, and health in someone's life. So yung level or yung standard, di ba? Di po ba? Pag sinabi natin, hallelujah, nag-improve yung quality of life ng mga Pilipino. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Umayos ang kanilang buhay. Di po ba? Dati ay isang beses lang nakakain sa isang araw, ngayon 3 beses na. Di po ba? Di ba may improvement doon? Tumaas or nag-improve yung level ng kanilang quality of life. Di po ba? Hallelujah. Next is fulfilling. So anong kaibahan ng fulfilling tsaka sa full or fullness? Yung fulfilling is one that is meaningful, purposeful, and satisfying, encompassing various aspects of well-being. Ibig sabihin yung fulfilling is this, na ang bawat isang tao dito, lahat tayo ay may purpose. Okay? Hallelujah. Pag sinabi natin fulfilling, napufulfill po natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. At doon lang tayo magkakaroon ng fulfillment. Okay? Pag ginagampanan natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Pag isang tao hindi niya ginagampanan ng kanyang purpose, lagi siyang naliligaw or hindi siya masaya sa kanyang buhay. Okay? Kasi walang satisfaction sa kanyang buhay. Amen po ba? Hallelujah. So next is complete. Last is complete. A life filled with joy, fulfillment, and a sense of purpose. Okay? So ito po ay complete. Okay? Hallelujah. So, lahat ng po itong lahat na to, mararanasan lang po natin ito. Fullness, abundant, quality, fulfilling, complete life. Hallelujah. Mararanasan lang natin sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga sinabi dito, the kind of life that can come only from God. In other words, pag wala tayo sa Diyos, di natin mararanasan lahat ng mga ito. Amen. Hallelujah. Kahit ano pang gawin mo, hindi natin mararanasan yan. Hallelujah. Kaya, at the end of the day, importante pa rin yung choice natin. Okay? Meron tayong free will. Hallelujah. Di tayo pipilitin ng Diyos kung ayaw natin. Di po ba? Pero ang gusto ng Diyos ay lahat tayo masave. Hallelujah. So, ang topic po natin ngayon hapon, or ngayong tanghali na, the Zoe life. Okay? So, introduction lang yung kanina. Abot tayo ng mga 2:00. Hallelujah.
The Zoe life. Hallelujah. So, sa Matthew 19, dito natin makikita yung story ng the rich young ruler. Di po ba? Hallelujah. Sino nakakalam nitong story? Hallelujah. Bibilisan ko na mga iba, malapit na matulog. Hallelujah. Matthew 19 verse 16. Now behold, one came and said to him, sino yung him? Si Jesus. Okay? Sabi ng tao nito, which is the rich young ruler, sabi niya kay Jesus, good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Okay, sino po yung may tanong na ganito? What must I do to have eternal life? Tanong po ba natin to? Hello? Hallelujah. So yung life dito is Zoe. Okay? Hallelujah. So sabi ni Jesus is this. So he said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. So sinasabi ni Jesus, okay, only God is good. Hallelujah. Naniniwala po ba tayo doon? God is good. Hallelujah. Naalala ko yung may kanta, di ba? God is good. Pag sinasabi natin God is good, ang response natin is all the time. And all the time, hallelujah. Ito yung mga kapanahunan namin. Hallelujah. So anyway, pag sinabing good, lahat ng ginagawa ng Diyos, lahat ng mga salita ng Diyos ay pawang mabuti. Di po ba? Hallelujah. Kaya nga sinasabi na sa Bible is every good and perfect things comes from above. Di po ba? Hallelujah. So, but if you want to enter into life, o sino may gusto nun? Hallelujah. Ito ba yung kagustuhan natin? We want to enter into life? Hallelujah. If you want to enter into eternal life, keep the commandments. Hallelujah. So yung pala, ang kailangan natin gawin. Okay? Keep the commandments. Okay? Hallelujah. He said to him, which ones? Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. Okay? So mapapansin natin, ito ay galing sa 10 Commandments. Di po ba? Hallelujah. The young man said to him, all this I've kept from my youth. Di ba? Sabi niya, simula pagkabata ko, sinusunod ko na yun. Di ba? Ano pa bang kulang? Hallelujah, what do I still lack? Ano pa bang kulang? Di ba? Imagine, simula sa kanyang pagkabata, sumusunod na siya sa mga commandments. Aside from that, remember, this is the story of the rich young ruler. Di ba? Rich na siya, young pa, and then ruler pa. Di po ba? Lahat yun ang gusto natin mangyari sa buhay natin eh. Di po ba? Yan yung parang goal natin or yung dream natin. Di po ba? Hallelujah. So, sabi niya, what do I still lack? Kasi iniisip niya, hallelujah, na meron na siyang, sumusunod naman siya sa Diyos. Hallelujah. Sinusunod niya yung mga commandments. Pero parang may kulang pa sa kanya. Kaya naitanong niya, what do I still lack? Hindi po ba? Hallelujah. Sino po ba dito yung matagal na Christian? Born again dito. Sino na matagal dito? Hallelujah. Pero, meron mga pagkakataon sa buhay natin na naisip natin. Di ba? I'm sure, okay, I can relate to somebody here, if not all, na matagal na tayong Christian, pero yet, hindi natin nararanasan, di ba? Yung pagpapala ng Diyos sa atin, yung Zoe life na pangako ng Diyos sa atin, hindi natin naranasan. Kaya naitatanong natin sa sarili natin, di po ba? Kaya walang pagkakaiba dito, doon sa rich young ruler. Di po ba? Sabi niya, what do I still lack? Ano pa bang kulang sa buhay ko? Di ba? Naniniwala naman ako. Sumusunod naman ako. Parang may kulang pa. Di po ba? Jesus said to him, if you want to be perfect,
Yung sinasabi ditong perfect dito, ibig sabihin, complete. If you want to be complete, so ibig sabihin, hindi pa pala kompleto, hindi pa pala complete yung rich young ruler, kaya pala hindi niya maranasan yung Zoe life. Hallelujah. So if you want to be complete, go, sell what you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Come and follow me. Hallelujah. Next slide. Hallelujah. So, sa verse 22, ito sabi, when the young man heard the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. So, nalungkot siya yung narinig niya. Di po ba? Na kailangan niyang ibenta lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang lupa, lahat ng kanyang kayamanan, ibigay niya sa mahirap. Di po ba? At doon lang niya mararanasan yung Zoe life. Okay? So, tingnan natin doon sa message version. Sabi dito sa message version, that was the last thing the young man expected to hear. Hindi niya inaasahan na yung pala sasabihin ni Jesus sa kanya. Di po ba? And so crestfallen, he walked away. Nalungkot siya kaya umalis na lang siya. Hindi niya makayanan. Hindi niya matanggap. Okay? He was holding on tight to a lot of things. Marami siyang pinangawakan. Hallelujah. Sino ba dito marami pang pinawakan? Hallelujah. Kaya hindi mo pa tuluyan maibigay ang buhay mo sa Diyos. Ha? Sino po dito? Hallelujah. Baka may mga bagay pa tayo hindi natin mag-give up. Hallelujah. Di po ba? Di natin mag-give up yung ating mga bisyo. Okay? Di natin mag-give up yung illegal na relationship. O, kung ikaw may asawa, meron ka pang kabit, meron ka pang girlfriend sa labas. Hallelujah. O kaya naman, naglilibin kayo na hindi kayo kasal. Hallelujah. So he was holding on tight to a lot of things. And he couldn't bear to let go. Hindi niya mabitawan. Hallelujah. Kaya nalungkot siya. Hindi niya mabitawan yung mga pinangawakan niya. Kasi yung mga pinangawakan niya, yun yung parang security niya sa buhay. Di po ba? Hallelujah. Meron tayong mga security sa buhay. Either yung pera natin, di po ba, kayamanan natin, pamilya natin, whatever. Di po ba? Hallelujah. Hallelujah. And so, verse 23 ito sabi, then Jesus said to his disciples, assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Hallelujah. Napapansin po ba natin, hallelujah, pag sa church, mas marami yung mga walang pera, okay, yung mga umaaten, yung mga pulubi, mas marami. Okay? Bakit? Kasi mas mabilis nila ibigay kanilang buhay. Bakit? Kasi wala naman sila eh. Wala naman silang pangawakan. Wala naman silang i-give up. Wala naman silang isusurrender. Di po ba? Kaya mabilis, di ba, sa mga mahirap, isurrender kanilang buhay sa Diyos. Napapansin ba natin yon? Hallelujah. When? And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya pala mahirap, hallelujah, sa mga may pera o may posisyon, di ba, na isurrender ka ng buhay. Kasi, hallelujah, meron sila. Hindi nila mag-give up yun. Hallelujah. When his disciples heard it, they were astonished, saying, who then can be saved? Sino na ma-save dito? Imagine yung rich young ruler, simula pagkabata. Di ba? Sumusunod na sa mga commands. And yet, di ba? Masasabi natin na hindi pa siya totally saved. Di ba? Kung totally saved na siya, bakit pa niya tatanong kay Jesus? What must I do to enter eternal life? Di po ba? Hallelujah. Kasi ang problema sa tao, hallelujah, kadalasan, pag ikaw na born again, okay, harap kayo sa akin ha. Hallelujah. Alam ko na medyo nakakaantok itong panahon. Hallelujah, tanghali na o medyo gutom na kayo at mainit pa. Pero bear with me, bibilisan ko na. Okay? Kanina sabi ko 2-1 na lang. Okay.
Ang kadalasan kasi, hallelujah, yung mga tao na born again, hindi talaga totally binigay ang buhay nila sa Diyos. Okay? Kumbaga doon sa pintuan ng Kingdom of God, lagi lang nandun sila sa pinto. Hindi sila pumapasok doon sa Kingdom of God. Meron isang paa na sa loob ng Kingdom of God, isang paa na sa labas. Okay? Ito yung mga taong, hallelujah, na sabi na born again, pero ang buhay niya yung lumang buhay pa rin. Hallelujah. Meron ba tayong kilalang mga ganun? Hallelujah. And so, tanong ng mga disciples, who then can be saved? Di po ba? Next. But Jesus looked at them and said to them, with man this is impossible, but with God all things are possible. Di po ba? All things are possible. Kahit anong man problema kinakaharap natin, anong bang mga pagsubok, hallelujah, all things are possible with God. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. And so, verse 27, sabi, then Peter answered, said to him, see, we have left all and followed you. Therefore, what shall we have? Di ba? Alam natin si Peter ay fisherman. Di po ba? Hallelujah. At sumunod siya kay Jesus nung sinabi ni Jesus, yung tinawag siya ni Jesus na, okay, I will make you a fishers of men from now on. Di po ba? In other words, yung pagkatawag ni Jesus kay Peter, wala naman pinangako si Jesus sa kanya. Oh, kung sumunod ka sa akin, ito ang matatanggap mo. Di ba? Wala naman. Sumunod na kagad si Peter. Di po ba? So tinanong na, ngayon pa lang siya nagtanong. Hallelujah. Binigay na namin lahat. Iniwan ko na aking negosyo, aking business. Ano naman makukuha ko, ano naman mapapala ko dyan? Di po ba? Tayo mga tao, mahilig tayong ganun eh. Di ba? Lagi yun ang tanong natin. Anong makukuha ko? Di ba? Anong matatanggap ko? Anong mapapala ko? Minsan nga, di ba? Pag niyaya mo nga yung kaibigan mo, okay, kain, sama ka sa akin. Di ba? Anong kaagad ang sagot? Di ba? Sinong kasama? Oh, di ba? Anong makukuha ko dyan? Anong matatanggap ko dyan? Ano kung mapapala ko dyan? Di ba? Di ba? Ganon lagi ang tanong natin. Di po ba? Hello? And so, hallelujah. Tanong ni Peter ngayon, what shall I have? Di ba? Anong makukuha ko? Binigay ko na lahat. Iniwan ko na lahat. Di ba? Sabi ni Jesus ito, sa verse 28, so Jesus said to them, assuredly I say to you that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Okay? So yan yung mangyayari. Pero ito ang gusto kong puntuin sa next verse. Hallelujah. And everyone, ito sabi ni Jesus sa makinig ang bawat isa, dapat maging excited tayo dito. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, okay? For Jesus' sake, hallelujah, shall receive 100-fold and inherit eternal life. Hallelujah. Sino bang gusto yun? Na makatanggap tayo ng 100-fold in this lifetime. Okay? Hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, itong 100-fold, hindi ito yung pag nakarating na tayo sa langit, sinasabi na actually, hindi naman, pupunta lang tayo sa langit, temporary, kasi babalik din tayo sa earth. Pero ibig sabihin ko lang, yung 100-fold nito, hallelujah, ngayon natin mararanasan. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sino bang gusto yon? Sabihin po natin, ako yun. Hallelujah. 100 po. Imagine, kung anong meron mo, magta-times 100. Hallelujah. And, kasabay nung 100-fold, yung inherit eternal life. Hallelujah. So, meron ka ng blessing in this present age. Okay? Kasama na dun yung eternal life. Hallelujah. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Dito sa Deuteronomy chapter 30, hallelujah,
Okay, bigyan ko lang kayo ng background. Okay, itong buong Deuteronomy, kumbaga ito ay yung last speech ni Moses. Okay, bago sila pumasok ng Promised Land. Okay, so buong Deuteronomy, ang haba ng speech ni Moses. Okay, kaya kwento niya kung anong ginawa ng Diyos mula nung nandun sila sa Egypt hanggang nandun sila sa wilderness, kung anong, 'di ba? Kung ano yung paano nag-provide si Jesus, paano nag-provide ang Diyos sa kanila sa wilderness, 'di ba? Kahit na hindi sumusunod yung mga Israel sa kanya, patuloy pa rin, nandun pa rin yung faithfulness ng Diyos. Hallelujah. And so, ito na yung, kumbaga, ito na yung pinaka-highlight ng speech ni Moses sa Israel. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 30, verse 19 to 20, I call heaven and earth as witnesses today against you. Okay? That I have set before you, ito na yung mga choices na binigay ni Moses. Okay? Life, okay? And death, blessing, and cursing. Okay? So, ibig sabihin, dalawa lang yung pagpipilian. Okay? Kasi ang tao laging gusto yung nasa gitna parate. Di ba? Napapansin po ba natin yon? Hello? Tita mo, pansinin mo kung anong sagot. Oh. Kamusta ka ngayon? Ang sagot, okay lang. Yung okay, hindi mo alam, masaya ba o hindi? Tama ba? Yung mga ganun sagot, di ba nakakainis? Kasi hindi mo talaga alam kung ano ba ang totoo. Hindi po ba? Hindi mo malaman, ano ba? Masaya ba o hindi? Okay lang. Hindi po ba? Nabusog ka na ba? Okay lang. Hello? Yun ang pinaka nakakainis na sagot. Agree ba kayo? Hallelujah. And so, dalawa lang yung pagpipilian. Life and death, blessing and curse. Hallelujah. Kung tayo matinong tao, okay, napaka-simple lang yung choice niyan. Di po ba? Ano po bang pipiliin natin? And blessing. Di po ba? Hallelujah. Yung pong pipiliin natin, mga value lang ang pipili ng death and curse. Hello? Meron bang value dito? Ha? Meron bang mga value dito? Okay. Mabuti. Hallelujah. Balik. Therefore, sabi ni Moses, therefore choose life. Di po ba? That both you and your descendants may live. Hallelujah. Take note na, sinabi niya, in-include niya yung descendants. Hallelujah. Hindi lang yung mga Israel, yung sino man yung kausap niya nun. Kasama nun din yung mga descendants. In other words, hallelujah, kung anong desisyon ng mga Israel, yung time na yon, madadamay pati yung descendants. Hallelujah. Kaya tayo, pag nag-desisyon tayo, isipin din natin. Kasi maapektuhan din yung descendants natin. Hallelujah. Kaya hindi tayo basta-basta gagawa ng mga desisyon. Isipin din po natin, hallelujah, yung mga descendants natin. Di po ba? Naalala ko, hallelujah, yung time, yung si Duterte, meron siyang statement na ganito. Okay? Sino ba yung mga maka-Duterte dito? Taas ang kamay. Isa lang? Sino mga maka-Duterte? Taas ang kamay. Ang konti Hindi ko na ikukwento. Hallelujah. Ito ang sabi ni Duterte. Sabi niya, di ba yung sa mga government offices, di ba? Nandun yung litrato ng mga president kung sino man. Yung, di ba? Yung time na yon. So sabi ni Duterte sa mga officials of the government, sabi niya, wag ilagay yung kaniyang picture doon sa kanilang office. Okay? Di ba kadalasan yun ang ginagawa sa mga government offices? Yung picture ng presidente. Hallelujah. Sabi ni Duterte, wag ilagay ang kanyang picture kasi hindi naman siya Diyos, hindi naman siya icon. Okay? Tapos
Tapos ito pang dugtong niya. Ilagay nyo yung picture ng iyong pamilya. Okay? Para pag every time gumawa kayo ng desisyon, makikita nyo yung pamilya nyo. Kung gagawa ka ng kasalanan, tingnan mo muna yung pamilya mo. Hallelujah. Hello? In other words, hallelujah, yung mga ginagawa natin ngayon, hallelujah, may effect yun sa descendants natin. Hallelujah. Kaya ingat tayo sa mga desisyon. Huwag tayo yung mga dahil lang sa temporary na, hallelujah, na happiness or whatever, na temporary lang. Hallelujah. Tapos ipagpapalit natin, hallelujah, yung habang buhay na consequence. Hallelujah. Hindi worth it, di po ba? Hallelujah. Balik tayo dun. So you and your descendants may live. Yung live dito, hallelujah, pwede rin natin sabihin na ito yung para tuloy-tuloy tayo mabuhay. Kasi pwede mangyari dahil sa kasalanan ay mamatay na. Di po ba? O pwede rin naman masabi natin yung live dito, yung sinatawag na yung Zoe life. Okay? Hallelujah. Na maranasan, hallelujah, ng mga Israel, pati ang kanilang descendants, yung Zoe life. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. And so, sabi niya, itinuloy pa ni Moses, that you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him, for He, sino He? Ang Diyos, for He is your life. Hallelujah. Dito napakalinaw na sinasabi na yung life na inaasam natin, sa Diyos lang natin matatagpuan. Hallelujah. Sa Diyos lang natin mararanasan. Hallelujah. And the length of your days, that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Hallelujah. Sabi niya dito, yung that you may dwell in the land. Kasi posible, hallelujah, na dahil sa kanilang hindi pagsunod, although pinrami sa kanila yung promised land, hallelujah, ay maalis sila dun sa promised land dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Kaya tinuturo, hallelujah, ni Moses na, hallelujah, sundin niyo ang Diyos, hallelujah, para kayo ay hindi lang kayo makapasok ng promised land, kundi mananatili pa kayo doon. Hallelujah. So ito yung kailangan ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Yung pagsunod natin sa Diyos. Hallelujah. Kasi ang misconception parati ay ng mga tao is this, na, naniniwala naman ako sa Diyos. Ang isip nila, automatic na yung blessing. Hindi yon. Hallelujah. Hindi totoo yon. Okay? Ang blessing ni Lord, dumadating pag ikaw ay sumusunod. Hallelujah. Hindi po ba? Hallelujah. And so, hallelujah, I will close with this. Hallelujah. 3 John 2 in the Message version. Hallelujah. Sabi nga dito, we're the best of... Actually, this is my prayer to you as well. Okay? Sabi dito, we're the best of friends, and I pray for good fortune in everything you do. Sinong gusto yon? Lahat ng gagawin natin, may pagpapala ang dadating. Sino ba yon? Sino bang gusto noon? Hallelujah. Hindi nagre-respond yung iba, ibig sabihin, ayaw. Hallelujah. I pray for good fortune. Hallelujah. In everything you do. Ibig sabihin, bawat pagkilos mo, bawat trabaho mo, merong pagpapala na dadating. Amen. Hallelujah. And for your good health. Hallelujah. Alam mo ba, sino nag-agree dito na, hallelujah, na napaka-importante yung good health natin. Hallelujah. Ang hirap magkasakit. Dahil pag nagkasakit ka, grabe ang gastos. Hallelujah. That your everyday affairs prosper. Ibig sabihin, bawat araw na gagawin mo, hallelujah, magpro-prosper. Sino bang gusto nun? Hallelujah. Hallelujah. Every day, every day, every day. Hallelujah.
So nakita ko dito, nandito si Sister Beth. Okay? Alam natin na siya ay isang ahente, nagbebenta siya. Imagine, araw-araw, lumalabas siya, umayos siya, pumupunta siya sa customer, lagi siya nakakuhang order. Di po ba? Sino bang gusto noon? Araw-araw paglabas, merong order. Kahit na hindi mo inaasahan, kahit hindi pa tayo mag-order, nag-order na. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. As well as your soul prosper. This is my prayer. Hallelujah. To each one. Hallelujah. Na ang bawat isa sa atin, maranasan natin yung Zoe life. Each one. Each one. Lahat. Lahat. Bawat isa. Bawat isa. Hindi tayo dapat makontento kung anong tayo ngayon. Hallelujah. Dahil marami pang gustong gawin ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Malaki pa ang plano ng Diyos sa atin. Hallelujah. And so, the Zoe life, hallelujah, is available to each one. Hallelujah. Hallelujah. For this is our choice. Hallelujah. Dapat maging, hallelujah, yung gawin natin decision ay sumunod tayo sa Diyos. Hallelujah. Ito ang kinakailangan natin ngayon. Lalong-lalo na ngayon tayong panahon na to na very uncertain. Di po ba? Di natin alam kung kailan pa matanggal. Alam na ninyo, dugtong na lang ninyo. Hallelujah. Ibig sabihin, very uncertain. Di po ba? Di ba nyo napapansin ngayon na ang taas ng bilihin? Hello? Amen. Hallelujah. Tapos di natin alam kung anong mangyayari. Di po ba? Gustong-gusto ng gobyerno natin makipag-away sa China. Hallelujah. So we live in a very uncertain times. Hallelujah. Pero one thing is certain. Only one is certain. That is God. Hallelujah. So we put our faith in God. Amen po ba? Kasi siya lang po, hallelujah, ang kayang, hallelujah, magbigay sa atin ng Zoe life. Na yung life na yung dinidream natin. Di po ba? Hallelujah. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pikit po natin ating mata. Oh, glory be to God. Hallelujah. Praise be to God. Salamat o Diyos. Thank you, our Father. Hallelujah, for your presence in this place. Thank you for this opportunity to share your word. Hallelujah. Thank you for the word that has been released today. I pray, oh God, hallelujah, yung word, hallelujah, that has been released today, it will be planted, hallelujah, in the fertile grounds of everyone's heart, that it shall bring forth a harvest in everyone's life. Hallelujah. I pray, oh God, hallelujah, na yung Zoe life, na ito ang gusto mong ibigay sa bawat isa sa amin, ay maranasan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Lord, gusto namin maranasan yung full of life, gusto namin maranasan yung abundant life, yung fulfilling life, hallelujah, yung hallelujah, yung quality of life, at saka yung complete life. Lord, gusto namin maranasan lahat ng mga ito. Hallelujah. And we know and we believe na ito ay mararanasan lang namin pag kami ay nasa Diyos. Kami ay nasa iyo, O Diyos. Hallelujah. Let it be, O God. Hallelujah, that each one, hallelujah, will find it in their hearts to decide, hallelujah, that they will surrender their life to you, O God. Hallelujah. Our Father, we thank you, O God. Bless each one here. Hallelujah. Bless ABCI family on their 23rd anniversary. I just pray many more anniversaries to come. Hallelujah. That, hallelujah, na hallelujah, palaguin mo ang gawain ng Diyos, hallelujah, sa ABCI family. Salamat o Diyos, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Let's give the Lord the best clap offering. Hallelujah. Praise God. Check praise. Yan, praise the Lord. At salamat sa Diyos kasi nakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Pero katulad ng sabi ko kanina, praise the Lord, you need to make a decision, make a choice. Kaya nga, involve God in our lives. Amen? Lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan. What is life? Dati-rati po, maabot ng 100. Ang lolo ko po namatay, 107. Pero ngayon, bihira na nakakaabot ng 100 eh. Pero let's enjoy the kingdom of God. Praise God, makilala natin, magkaroon ng relasyon sa Diyos. Praise God. Lahat ng, pwede pang tumayo po tayong lahat at tayo po ay maganda na rin po.
I just want to close this. Hallelujah. Habang bawat isa nakapikit, make a decision, make a choice. Do you want to surrender your life to God? Hallelujah. Mga bagay na kung saan, hallelujah. It seems kasi alam mo, kahit nasa iyo na lahat ng bagay, kung wala ang Diyos sa iyong buhay, is still incomplete. Yung Zoe life is a complete life. Praise God. I believe, may nandito, hindi ko kayo kilalang lahat, yung iba rito ay bisita. Praise God. Meron kang gustong makamtan. Meron dito na kung saan, hallelujah, answered prayer ka. Tanggap mo ang taong ito na merong bunga nung napakinggan mo, nung nagdesisyon ka. Answered prayer ka. Answered prayer ka. Ang laki nung salitang word in capital letter, answered prayer. Claim it in your heart. Claim it in your heart. Claim it in your heart. Just like yung nagsalita ngayon si Pastor Arnold ko, he is a businessman. Answered prayer siya. Merong answered prayer siya. Andito yung iba, answered prayer. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat. Pati yung mga nakakonect, answered prayer ka. Nakita nyo yung patotoo mga sa Australia, answered prayer. Ngayon, huwag ka ring uuwi at aalis sa lugar na ito na hindi mo matanggap yung answered prayer mo. Answered prayer ka. Sabihin mo lang sa iyong puso. Sabihin mo, lagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib. Sabihin mo, thank you Lord. Answered prayer ako. Hallelujah. Salamat po Diyos sa bawat isang nandito na nakinig ng iyong salita in spite of sa init, Lord, still, Lord, nakinig sa iyo, tinanggap ang iyong salita. A fulfilling life, a Zoe life, O Lord God, a life abundantly, Lord God. Ingatan mo po ang bawat isa, yung may mga sakit karamdaman, answered prayer ka, magaling ka na. Praise God. Hallelujah. Yung iba rito, hallelujah, in just 1 week, makikita mo, yung joy na na-receive mo ngayon, makikita mo, even your family, even your, hallelujah, even in your works, in your job, merong promotion ka. Hallelujah. God bless you. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Thank you for your presence. In Jesus' mighty name. Amen. Sige, pumupo ang bawat isa at tayo po ay